Eksklusibo! Bago-bago sa mga radyo. Labi na katutuhanan. Lingkod ng sambayanan. Dito ang DSCR.7.7 Radio Alam! Magandang umaga, di lang at ayun ng Mga ibutang sa Jose. ako si Clark Hussein. At ako naman si Lesha Jindor. Kayo po Ay nakikinig sa DSCR.7.7 Radio Alam! Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Amerika tungkol sa kapayapaan at kaunlaran isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. Issue patungkol sa fishing ground ng West Philippine Sea na asang tatalakay ni Pangulong Marcos Jr. sa China. Pagpapaigting ng bakunahan sa bansa isinusulong ni Pangulong Marcos. Nuclear weapons agreement na pagkasunduan sa naganap na sakit ng bansang Amerika at South Korea. Para sa unang balita, dadaluhan ni Pangulong Marcos ang pagpupulong kasama si U.S. President Joe Biden sa kanyang 5-day official working visit sa Estados Unidos. Sa talumpati ng Pangulo sa Villamor Air Base, kanyang inihayag na ang gaganapin ng pagbisita ay importante sa mas pagpapaigting ng relasyon ng dalawang bansa tungo sa kapayapaan ng kaunlaran ng Asia-Pacific region. Inaasahang mananatili ang Pangulo simula ika-30 Abril hanggang ika-4 ng Mayo. Samantala, usapin sa fishing ground sa West Philippine Sea, binigyang tugon ni Pangulong Marcos. Pinagtuunan ng pansin President Ferdinand Marcos Jr. ang usapin sa fishing ground sa West Philippine Sea matapos ang pinakamuling encuentro ng Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard sa Indonesia. Batay sa tweet ni Coast Guard spokesperson Commodore J. Taniela, kapansin-pansin ang malapitang distansya ng mga barko ng Pilipinas at China sa bahagi ng Spratly Island sa West Philippine Sea. Inihayag ni Taniela na dangerous maneuver ang ginawa ng barko ng China na tiyak na ikapapahamak ng maliliit na barko ng Pilipinas kung sakaling nagkaroon ng banggaan. Manatili na kantaway at magbabalik ang Radyo Alam. Sana register ng sticker ko, hindi ka sana huganti ko. Balik sa problemado. Hoy sis, ano bang pinag-problema mo? Yung sticker ko kasi hindi pa na-register. Paano na yung jowa mo nasa malayo? Hindi ko na siya matatawagan. Hala, maghihiwalay na kayo niyan. Oo nga eh. Joke lang, ito naman hindi mabiro. Alam mo ba na may 90 days extension ang center registration? Cool ka lang, may extension from the station na yan. Relax ka lang, huwag ganyan. Hindi mo na dapat problemahin. Pagkakataon mo na to, paano mag-register? Kaya mag-register ka na, hindi pati sa buhay niya, automatic deactivated ka. Ang paalala nito ay din sa inyo ng ibigan ito. Pangulong Marcos Jr. nangangamba sa patuloy na pagtaas ng temperatura sa bansa. Para sa mukha ng Manila, narito si Blessing kasama. Nagpahayag ng pagkamahalan si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pagtaas ng temperatura ng panahon sa bansa na sumasabay sa banta ng COVID-19. Sa isang pahayag, igigil ng Pangulo na dapat ang manumpuli na palitigin ang pagbabakuna sa bansa upang maisan ang mga nagkakaroon ng infeksyon. Ito ay sa kadahilan ng mas humihina umano ang katawan ng tao kapag mas makinig ng panahon dahilan upang mas madaling kumahawaan ng coronavirus. Ito po si Gus kasama nagbabalita. Maraming salamat, Bless. Alyansa sa pagitan ng South Korea at Estados Unidos kasama para sa litanib pakinggan natin si Shen Surata. Nagkaisa ang bansang US sa South Korea laban sa mga posibleng nuclear attack ng North Korea. Inihayag ni President Yoon Suk-yeol sa kanilang pagtitipon kasama ang US President na dapat umanok agad na lumis hindi ang bansang US kabilang ang pagpersa ng nuclear weapons pinakataparan sa kanilang alyansa. Nangako naman si Biden na mananatili silang seryoso at substansyal para mapanatili ang kayusan sa peninsula at maibsan ang nangyayaring nagulungan. Ito po si Shine Disreta ng balita. At iyan po ang mga naghalap ng balita sa araw na ito. Mga karadyo,
kasama ang progreso ng PSBR, kami po ay nagpus na nagpapasalamat sa inyong marusawang pagsuporta. Ito po muli ang inyong likod, Besha Tignor. At ako naman ay inyong kabalitaan, Clark Osinan, nagsasabi, San Jose, di na tayo mas mabuhay na.